In this video, sasagutin natin ang 50 most frequently asked questions tungkol sa ATF ngayong 2026. At ito ang mga tanong na paulit-ulit kong natatanggap sa mga comments, messages at iba't ibang ATF groups. Kaya kung interesado kang mag-enroll sa ATF, siguraduhin panoorin mo ang video na to hanggang dulo dahil baka masagot ng video na to ang lahat ng tanong mo. Hello guys! Welcome back to my channel. So kung bago ka sa channel na to, comment mo naman dyan sa baba, ATF. And please like and subscribe. And click mo na din yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Okay, so let's now begin with the fact number 1. Okay, so ano ang ATF? So ang ATF ay Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program kung saan maaaring makredit ang iyong work experience, trainings, seminars, and certifications at skills bilang equivalent ng ilang college units. So sa madaling salita, nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga working professionals na makakuha ng bachelor's degree nang hindi na kailangan bumalik sa traditional four-year college setup. Fact number 2 or frequently asked question number 2. So ano ang batas na nagtatag ng ATF? So originally, ang ATF ay inilunsad sa pamamagitan ng Executive Order number 330 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong May 10, 1996. Pero noong 2025, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act number 12124 o mas kilala bilang ATF Act. So ibig sabihin, ang ATF ay nagsimula bilang executive order noong 1996 at ngayon ay isa ng ganap na batas ng bansa. Kaya kung may magtatanong kung legit or legal ba ang ATF, ang sagot ay oo. Ito ay kinikilala ng batas at pinangangasiwaan ng CHED or Commission on Higher Education. Fact number 3. Legit ba ang ATF? Ang sagot ay yes. Ang bachelor's degree na makukuha mo sa ATF ay valid at recognized sa Pilipinas. At hindi ito certificate program or short course lamang. Bachelor's degree talaga ang matatanggap mo kapag natapos mo ang lahat ng requirements na kailangan. Fact number 4. Pareho ba ang diploma sa mga regular students? Ang sagot po dyan ay yes. Pareho lang po ang degree na matatanggap mo kumpara sa regular students. Ang pinagkaiba lamang po niyan, may mga schools po na naglalagay ng word na ATF sa mismong diploma. Pero may mga schools naman po na hindi po naglalagay ng word na ATF sa mismong diploma po. Pero as for the TOR, meron po talagang word na ATF po sa mismong TOR nyo. Okay, any school yan. Meron pong nakalagay na ATF sa TOR. Fact number 5. Pwede ba itong gamitin sa abroad? Ang sagot po ay yes. Dahil bachelor's degree po ito, maaari nyo po itong gamitin para sa employment, promotion, or even further studies kung gusto nyo pong mag-masters. Kasi hindi po kayo makakapag-masters kung wala po kayong bachelor's degree. Okay? So, depende pa rin po sa magiging requirements ng employer ninyo sa ibang bansa. Fact number 6. May age limit ba sa ATF? So, ang minimum age requirement sa ATF ay dapat 23 years old ka. Pero ang magandang balita nito, wala siyang maximum age limit. So, kung ikaw ay 50, 60, 70, or even 100 years old, pwede kang pumasok sa ATF. Fact number 7. Pwede ba ang OFW na mag-apply sa ATF? Ang sagot po ay yes. So, marami pong OFW ang kasalukuyang naka-enroll po sa ATF. So, honestly po, isa po ito sa pinaka-popular na options para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad na gustong magkaroon ng college degree. Fact number 8. Pwede ba ang college undergrad na mag-apply sa ATF? Ang sagot po ay yes. So, hindi mo kailangan maging college graduate para makapag-apply ka sa ATF. Sa katunayan po, marami pong ATF students ang dating college undergraduates at ngayon ay graduate na po sa ATF. Fact number 9. Pwede po bang mag-apply ang mga high school graduate lang? So, ang sagot po dyan ay yes. So, kung ikaw po ay 4th year high school graduate ng old curriculum, pwede ka pong mag-apply sa ATF. Pero kung naabutan ka po ng senior high school, yung new curriculum po, kailangan po senior high school graduate ka. At fact number 10, pwede bang ALS graduate or Alternative Learning System graduates?
So, ang sagot po dyan ay yes. So, basta po may nakalagay po sa report card nyo na eligible to college. Okay? So, para ma-meet mo ang admission requirements ng school. Fact number 11. Pwede bang mag-apply ang freelancer sa ETF? Ang sagot po ay yes. Accepted po ang freelancer sa ETF basta may sapat kang work experience at may mga documents kang magpapatunay ng iyong trabaho. Fact number 12. Pwede bang mag-apply sa ETF ang mga virtual assistants? Ang sagot po ay yes. Sa katunayan po, marami na pong virtual assistants ang nakapag-enroll at nakapag-graduate na po sa ETF. Fact number 13. Pwede bang self-employed or business owner? Ang sagot po ay yes. Hindi po kailangang employed ka sa isang kumpanya. So marami na rin pong entrepreneurs at business owners ang qualified sa ETF at nakapag-graduate na din po. Fact number 14. Pwede ba ang government employee sa ETF? Ang sagot po ay yes. Marami rin pong government workers ang kumukuha ng ETF para sa promotion at career advancement. Fact number 15. Pwede bang BPO employee? So pwede daw po bang mag-apply ang BPO employee sa ETF? So ang sagot po ay yes na yes. Sa katunayan po, isa ang BPO industry sa may pinakamaraming ETF applicants dahil sa lawak ng kanilang work experience at competencies. Fact number 16. Ilang years ang required na work experience? So sa ilalim ng ETF Act, ang minimum requirement ay 5 years of relevant work experience. Pero tandaan po natin na may mga ilang schools na maaaring humingi ng mas mataas na experience depende sa course. Fact number 17. Kailangan bang related ang work experience sa course? So ang sagot po ay yes. Isa ito sa pinakamahalagang requirement sa ETF. So dapat may malinaw na connection ang iyong trabaho sa kursong kukunin mo. Halimbawa, kung Bachelor of Science in Office Administration ang kukunin mo, mas maganda kung administrative office, documentation, or clerical ang background mo. Fact number 18. Pwede bang iba't ibang kumpanya ang work experience? Ang sagot po ay yes. So hindi po kailangang iisang kumpanya lang. So pwedeng pagsama-samahin ang experience mula sa iba't ibang employers basta related po sila sa kursong kukunin mo. Fact number 19. Counted ba ang overseas work experience? Ang sagot po ay yes. Accepted po ang work experience sa ibang bansa. Kaya maraming OFWs din ang qualified talaga sa ETF. Fact number 20. Kailangan bang currently employed? So ang sagot po ay hindi. Pero malaking advantage kung currently employed ka dahil mas madali kang makapag-submit ng updated requirements. So fact number 21. Ano ang pinakamahalagang requirement? So ang sagot po ay Certificate of Employment or COE. So yan po ang pinakamahalaga. So isa ito sa mga pangunahing documents na ginagamit ng school sa pag-verify ng iyong work experience. Fact number 22. Kailangan bang may job description ang COE? So sa karamihan ng schools, ang sagot po ay yes. So mas maganda kung malinaw na nakalagay ang iyong duties and responsibilities dahil dito nila ibibase kung align ang work experience mo sa course na kukunin mo. Fact number 23. So paano kung walang job description ang COE mo? So maaari kang humingi ng updated COE mula sa HR mo na may kasamang job description. Or kung hindi naman possible yon, magtanong ka sa school kung ano ang maaari nilang tanggapin bilang alternative documents. So merong mga ibang schools na tumatanggap ng document na yung mismong applicant po ang gumagawa ng job description niya tapos ipapapirma na lang po niya sa HR or sa manager niya, ganyan, kung sino yung direct na nakakakilala sa kanya sa company. Mas maganda kung immediate supervisor, manager, HR, or yung pinaka-boss nyo. Fact number 24. So paano kung sarado na ang kumpanya kung saan ka nagtatrabaho? So ang sagot po dyan ay kailangan mong i-explain agad dito sa school. So may mga pagkakataon na tumatanggap sila ng alternative proofs tulad ng contracts, payslips, SSS records, tax records, or ibang mga supporting documents. Fact number 25. Kailangan ba ng TOR or transcript of records? Ang sagot po ay yes. So kung nakapag-college ka dati, meron kang transcript of records niyan. Kung ikaw naman ay undergraduate, meron ka ding TOR na mara-request sa dati mong school. Fact number 26. Kailangan ba ng diploma? So kung ikaw ay high school graduate, yes, submit mo yung diploma mo. Pero kung ikaw naman ay undergraduate ng college, kailangan mag-request ka ng TOR from your previous school at isubmit mo din iyon sa school na pag-a-applyan mo ng ETF. Fact number 27. Importante ba ang trainings at seminars?
seminars? So ang sagot po ay yes. Malaking tulong po ang trainings, seminars, workshops at certifications dahil nadadagdag po ito sa assessment ng school. Meaning po, tumataas po yung points mo at malaki po ang chance ng approval ng iyong application. So kung nakatulong itong video na to para sa inyo, huwag niyong kalimutang i-like ang video para mas marami pang working professionals ang makakita nito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, i-click mo na rin ang subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos tungkol sa ETF. Okay guys, so maraming salamat sa inyong panonood and see you in my next vlog. Goodbye!